Yan yung university dito sa Wien. Baka pag ka nag-aral, baka maging kasing talino mo na si Sigmund Freud. And chicken, pork. My fit for today. What is up, you guys? Good morning from Vienna. It's already 9 AM here. Kalalabas lang namin dahil we decided to have a chill day. So, late kami bumangon. No. Bumangon kami maaga para maligo and then nahiga lang kami. So, it's currently 9 degrees Celsius. Sobrang lamig. Pero we are on our way to the train station para bumili ng tickets for our side trip tomorrow. But, change of plans. We are supposed to go to Hungary, Budapest, Hungary. Pero since sobrang mahal na ng tickets sa trains and sa bus, parang 3,000 one way pa lang. So, pabalik ng Vienna again, that's another 3,000. So, 6,000 agad for a side trip. So, we decided to go to Bratislava, Slovakia instead. So, yun na lang. Bibili kami ng tickets. Yan. And then, bibili na din namin yung ticket namin going to Salzburg, Austria the day after tomorrow. After this, pupunta na kami ng city center and then gagala na kami doon. Doon na lang kami magbo-brunch. Tapos, iikutin namin yung mga palaces, yung parliament, lahat. Kasi magkakatabi na lang siya. Yun yung maganda dito sa Vienna. Yung napalayo lang yung Schönbrunn Palace na pinuntahan namin kahapon. But the rest, sobrang walking distance na siya. So, nandito na kami ngayon sa Vienna City Center. It's a bit gloomy. Sumabay pa yung hangin. Lakas! Ikot-ikot na lang. Mamaya pupunta kami sa Hofburg Palace. Guys, kakatapos lang namin mag-picture taking sa Albertina Hall kung saan ginagawa yung mga Viennese ball. So, dito sa Vienna, Austria, nag-hold sila ng approximately 450 to 500 balls annually. So, that's a fun fact. Since mahilig sila dito sa ball, sila ay maraming ball. Joke, ang bastos. So, papunta na kami ng Hofburg Palace since lumalakas na yung ulan. Dito nga pala sa Austria, guys. Of course, dito nanggaling or dito pinanganak yung ating mga world famous composers. Sila Mozart, sila Beethoven, sila Strauss. So, talagang ano sila? Mahilig dito sa mga classical music. Tapos bumagay pa siya dito sa ambience, sa buildings. So, anywhere, may maririnig ka na lang ng mga classical music. Tsaka yung mga itsura ng iba, especially yung mga oldies. Parang medyo ganun talaga. Mahahaba yung mga goatee, tsaka mga balbas nila. So, very distinct yung mga Austrian. Pero kailangan namin mag-ikot para masulit yung punta dito sa Vienna, Austria. Since tomorrow, pupunta naman kami sa ibang country. Pero for a day trip lang naman. So ito lang yung time, tsaka kahapon. 2 days lang ang time para mag-ikot-ikot dito sa Vienna City. So even yung mga structure, medyo distinct din compared to yung Prague. So now we are entering Burggarden. So ito yung garden in front of the Hofburg Palace.
Yan, grabe. Sobrang green. Marerelax talaga kayo. Very calm na atmosphere. So kahit maliit lang siya na park, sarap pa rin mag-relax. Tapos merong maliit na pond, tapos may fountains, tapos yung mga birds, naririnig niyo yung mga chirps nila. What more sa gabi? Ganda ng mga ilaw dyan. I wonder kung ano pa yan, nung time pa nila Emperor Franz Joseph. Pero for sure, ganito na din naman, di nalalayo yung itsura nito sa original. Ang ganda siguro dito kapag mainit. Tapos nandiyan ka lang sa grass, nakaupo, may dala kang picnic basket. Pero may laman yung picnic basket, of course. Tapos yung mga composer natin, for sure, nag-play na sila dyan sa loob ng palace. Famous, world famous composers. Tapos yan, di ba? May mga nagbabasa lang. Mga books. Guys, ito yung pond na may fountain. Ang ganda. Tsaka naiputang ka ng ibon. Ang daming ibon, guys. Guys, nandito na kami ngayon sa grounds ng Hofburg Palace. Grabe, ang laki. Ang laki. Hindi ko na-expect na ganito siya. Ka-grand. So this was the official winter residence of the imperial family. Yan. Sobrang ganda. You know, nandito pala kami sa labas pero pasok na sa banga. You know, paglabas mo ng castle, yun yung view, yung park. So yun yung Hofburg grounds. Pagdating mo, pagtingin mo doon, nandun yung opera house. We made it in. Ito yung apartments ng mga royal family dati. The royal apartments. Yan, yung mga house kung saan yung mga rooms nila. Ang gara, guys. Tingnan ito. Oh, sa likod ko. Tesla na taxi. Sa tanong na magkano kaya ang metro dyan. Grabe. Taxi lang yan, ah. So ito na. Nandito yung harap talaga ng ng Hofburg Palace. Ayan yung quadrangle. Maliit lang siya tingnan dito sa loob, pero kasi parang U-shape siya or C. So nandito lang kami ngayon sa loob ng quadrangle. Ayan, so nandito kami ngayon sa may CC Museum na part. So si Empress Sisi nga, siya yung wife ni ni Emperor Franz Joseph. Siya si Empress Elizabeth. So supposed to be hindi naman siya talaga yung pakakasalan ni Emperor Franz Joseph. Pero nung pumunta si Emperor para i-meet yung sister or older sister ni Empress Sisi, nakita siya. So siya yung nabetan. So she is believed to be the most beautiful woman in Europe nung time niya. So sobrang elegante based naman dito sa mga pictures niya. So kung may CCC Austria, ang Pilipinas meron naman Sisa. Charot. Ayan si Empress Sisi, guys. So sobrang ganda niya. Ayan. Tapos yun yung husband niya, si Emperor Franz Joseph. Ayan.
Bagay naman sila. Mukha naman silang royalty talaga. Hanap pa tayo ng mga souvenir para doon tayo sa mga mura lang. What in the world? Ayan na siya. Sobrang ganda. Diba? Achieve na achieve. Imagine, sa panahon dati, in the late 18 or 1900s, or 17 pala. Hindi ko alam. Hala. Hindi ko na-research kung anong time yung rule ng Hofburg. But definitely it ended in 1918 during the end of the First World War. So yan yung palasyo. Laki. First time ko lang makarating sa mga ito palasyo. But yesterday, hindi kami nakapasok dun sa Schönbrunn Palace. Pero this time, since it's libre, we'll definitely go inside. Nandiyan si Emperor Franz. Guys, mali. Hindi pala siya libre. Hindi pala siya libre. Akala namin libre. Pero at least, ang ganda. Kahit di kami nakapasok, sobrang ano pa din. Grateful. Wow, wala na akong maisip. Hindi, ang ganda kasi talaga ng exterior pa lang. Yan, I'm blending in. Kakulay ko. Hindi kami nakapasok, akala namin libre, pero sobrang grateful pa din na narating to, di ba? Just the thought of yung mga members ng Imperial family, di ba? Diyan naglalakad dati. Kasi may mga dumadating na bisita na nakakalesa. Ganda. Sobrang worth it naman sa puntaan. Tapos ang maganda dito kasi magkakatabi na yung mga tourist attractions. So katabi nito yung City Hall, tapos yung National Museum, yung National Opera. So hindi na kayo mahihirapan mag-navigate. Lakad-lakad lang talaga. Tsaka more energy. Dapat kakain na tayo. Agree? Agree. Kakain na muna kami. Since brunch na tong gagawa, yung kakainin namin. Tapos meron din ditong ano, mga alien. Meron silang virtual tour. So meron silang sinusuot. Naka-ball gown. Yun pala yung ano, yun pala yung tour, virtual tour. So yan, finally umaraw na ulit. Yun, mag-ready lang kayo. Pupunta kayo ng Europe guys, dito yung weather, gulo-gulo. Uulan, tapos biglang aaraw. So maging ready lang kayo at konting patience dahil part yun ng European feels, yung ulan-ulan. Sobrang relaxing guys. Tapos yun yung view mo, oh. Ganda. Tapos magpapasalamat ka sa Diyos na somehow nakarating ka sa Europe. Yes, dapat naghahanap kami ng ano, makakainan. Pero nakita namin, nandito na kami sa Parliament. Ayan o, ang ganda. Saka yung katabi City Hall. So might as well titisin lang muna namin yung gutom. Kaya pa naman. Para di na kami babalik mamaya. So, picture-picture lang. Tinatamad na kami tumawid doon. Pero yeah. Yan yung Parliament ng Vienna, Austria. Ganda. May dadaan na tram. Diba? Sobrang efficient talaga. Sana magaya to sa Philippines.
Siguro kung magaya to sa Philippines guys, baka mabawasan na din yung mga magko-commute. Mas marami na magko-commute tapos mababawasan na yung magdadala ng car since efficient na. Syempre, mas pipiliin mo na hindi ka mapapagod mag-drive. Tapos, sobrang ano lang talaga, sobrang disiplinado yung mga tao since nasanay naman na sila na ganun yung transportation nila. But yeah, sana magaya kahit yung tram tsaka yung MTR or MRT train. Yan. Yan yung harap. Ganda. Tinuloy-tuloy na namin. Mamaya na kami kakain. So ito naman guys, katabi ng Parliament. Ito naman yung kanilang City Hall. Sobrang ganda ng ng architecture din niya. Ang gara dito guys, lahat ng mga car, it's either Lexus, BMW, or Mercedes-Benz. May mga ilan-ilan din naka-Porsche, pero yeah, majority of the cars ng mga Austrian yun. Tapos, may hindi lang ako familiar sa ibang car, pero so far, karamihan nakikita ko BMW, tsaka Mercedes-Benz. Look at that guys. Ito yung kanilang university. Imagine papasok ka, parang feeling mo ang tali-talino mo. So naglalakad kami ngayon dito. Nag-aapang kami na mabigyan kami ng free drink. Yung mga naglalako ng mga bagets sa Bila. Ito oh. Yan sa likod ko, yan na nag-unload. Baka nagbibigay sila ng energy drink. Ayun, nakakuha kami ng free drink. Yun yung university dito sa Wien. Baka pag dun ka nag-aral, baka maging kasing talino mo na si Sigmund Freud. And yung university nila. Talking about Sigmund Freud, papunta na kami ngayon sa Sigmund Freud Park. Right across the university. And guys, so look, para siyang Barcelona church na maliit na version. And ang ganda na ang ganda na mag-picture ngayon dahil sumikat na yung araw. So nandito ako sa tapat ng Votive Church. Tapos ito yung Sigmund Freud Park. Ayan oh. Lahat ng mga nandito sa park na to, puro nagpi-picture taking lang naman. Tapos papasok kami mamaya sa loob ng church. Ang ganda dito sa labas ng church. Merong mga bazaar, mga anik-anik. Parang tingin mo na ako, baka may pwede ako may uwing maliit na item. Ang ganda, mga vintage items. Tingin-tingin lang. Baka may mabili, baka mabudol tayo. Ay, ito guys. Ang ganda to. Wait lang. Ang ganda. Magkano naman kaya to? Guys, marami din ako nakita mga snow globe. So apparently itong Vienna, Austria, di sila pala yung unang gumawa ng mga snow globes. Kaya marami pinibenta dito. Makes sense. Ang ganda dito sa loob.
Wala akong masabi. Bawal lang mag-ingay. Bawal lang guys mag-ingay. Pero tingnan niyo yung mga stained glass. At yung altar. Sobrang nakakamangha. Punta muna tayo dun sa harap. So, bibili kami ng Poppy seed. We bought the poppy seed. Oh, can you back? We're not, yeah, we're not gonna eat it. Yeah, bibili kami ng poppy seed strudel. Kung may pera ka naman, try nyo mamili dito. Although window shopping lang talaga karamihan, pero yung iba talaga makikita mo sobrang nagsasplurge shopping yung pinunta dito sa Vienna. But yeah, this is a good place to shop, especially yung mga luxury items. Guys, nakakatawa lang kasi kahit saan banda talaga ng mundo, may mga kasalubong ka, isa, dalawang Pinoy. So, shopping. May Gucci, may Hermes. Ano? May Gucci. Samantalang yung iba, ang dami-dami nilang dala-dalang mga paper bag. Kahit ako paper bag, wala eh. Sa kanila paper bag na may laman. So yun na nga. Nakakatawa lang. Kahit kahapon eh, nung kumakain kami sa restaurant, merong Pinoy. Tapos guys, napapansin ko dito, alam mo walang pinipiling edad, kahit ano na, kahit medyo nasa oldies side ka na, sobrang fashionista. Ang ganda pa rin nila manamit. Alam mo yung parang ang alta-alta, ang bango-bangong tingnan. Makikita mo talaga yung yung fashion statement, kahit anong age range. Wow! Nasa loob kami ng St. Stephen's Cathedral. This is a Baroque cathedral. Wow! Grabe! You can't imagine na nandito ako sa loob ng famous St. Stephen Cathedral. Ayan. Ayan yung altar. Sobrang intricate ng design. Yun yun, itong mga columns pa lang na to, yung mga arches, lahat ng details, sobrang pinag-isipan. Galing ng architect, grabe.
So guys, another tip, kung bibili kayo ng souvenirs, ref magnets, like that, huwag kayong bibili dun sa mga yung nasa souvenir shops talaga na malalaki na stores. Pwede kayong maghanap pa ng mga kagaya nito. 2.5 euros lang yung nabili naming magnet. Same lang naman yung itsura. Sorry, 3 euros pala. Compare dun sa mga nasa malalaking boutique stores na 5 euros yung costs. So dito, kung nandito kayo sa harap ng St. Stephen's Cathedral, ito lang, yung street lang nakatapat niya. Merong murang bilihan. Kasi nag-check kami kanina dun sa Souvenir World. Ang mahal, imagine 5 euros for a ref magnet. Okay, so mission accomplished. Meron na kaming ref magnet saka abubot. Pabalik na din kami ng hotel maya-maya pa after mag-ikot-ikot dito sa shopping district. Grabe guys, tingnan nyo. Imagine yung sculpture, yung architect na nag-design nito. Grabe, sobrang detailed. Saka paano yung ginawa, diba? Ang daming mga ganun-ganun. Apakahusay. So dito sa tapat ng cathedral, merong hotel. So kung gusto niyo, nandito na kayo sa shopping district. That's it guys, we're done. Pabalik naman na kami sa hotel para mag-rest. Tapos later, we'll just go out for dinner. Of course, hindi namin kakaligtaan yung apple strudel since nandito na kami sa Vienna, Austria. Tsaka yung mga dessert pa nila. And yung schnitzel, of course, dapat matry natin yan dito. So, very famous yan dito sa Austria na schnitzel. You know, like... Nadla kami guys ng nag-dance video. Tayo pakabog. Iba din. Yan, gumagawa sila ng dance video. Guys, look guys, original tong bato. Ito naman yung nila, inulit na lang nila. So apparently yung St. Stephen's Church or Cathedral, nasira siya during Second World War. So nag-rebuild na lang. So yan na, isa siyang part ng lumang cathedral. Nakakabilib talaga. Artist yung gumawa nito. Grabe. Nandito pa rin kami sa labas ng St. Stephen's Cathedral. So meron din dun original painting pa. Makikita mo. Ang kapal ng mga bato. Ng wall ng church. Nakaka-amaze kasi paglabas mo, ang daming stores. Para ka lang nasa movie set. Ooh. Even more ang gundo. Nasa posh area talaga. Even yung mga details itong mga restaurants and cafe. Ay, ito din, marami silang mga VIPs, celebrities na pumunta na dito sa bar at naka-display yung mga famous alcohol nila. Ikot-ikot lang. Since maaga kami natapos, napunta na namin yung nasa itinerary namin. So it's only 3 PM. Nag-ubos lang kami ng oras before we head back to our hotel. So ngayon, nandito naman kami sa labas ng Opera House, National Opera House ng Vienna. Stars ng mga famous music artists, composers. Ito, Giuseppe Verdi, Karl Böhm. Yes. Parang Hollywood of Fame nila. So meron museum sa loob, tapos may mga nag-play dyan.
meron pa rin active pa rin yung upper house na. So, bibili muna kami ng ticket since nag-lapse na yung 24 hours namin. Okay, go Doc PJ. So, yung one way nila guys, 7 euros. 240 per person. Ayan. There. So, ayun. Ayaw lang kanina i-accept yung cash ni Doc PJ. So, nag-debit na lang siya. So, guys, dito sa Europe pala, honesty system, walang nag-check, pero may mag-random. Possible na may mag-random sa inyo. So, be honest. So, dapat, kapag bumili kayo ng ticket, may makikita kayong mga gantong stall, ipasok nyo para ma-validate. Para lumabas yung date and time na binili nyo. So, again, pagsasakay kayo, walang mag-check. Bababa kayo sa station, pero nakakatakot din kasi possible na baka may mag-random check. Mas malaki yung fine. So, be honest na lang. Since lahat ng mga stations dito, sa bus, sa train, sa tram, possible kayo na pasok lang at labas ng ng walang ticket, pero syempre be honest pa din. Guys, nandito naman kami sa Billa. Sobrang mura. So nabudol na din ako. Ito, cotton candy cape. It's only 1.99 euros. So ano lang to, mga 120, 130. Kakatuwa. Tapos yung ibang mga malapit na yung expiration, like cheese and bread, ayun, nag 50% off na din sila. So pumunta lang kami dito actually para bumili ng water. Dahil yung nabili namin kahapon, sparkling water, ang pangit ng lasa. Medyo, lang, namumuntanga lang kami. Kasi, apparently, yung nabili kasi namin ay sparkling water. So, nagkakanap kami ngayon ng mineral water. Kasi, mostly pala dito, sparkling. Although, pwede naman pala kami magtanong. Pero wala lang. Gusto namin ng challenge. Nakaka-amaze. Tingnan natin yung bread ha, para meron kayong reference. Masarap siya. Ayun, masarap yun. Ay, char. Ito. Ayan guys, so. Tingnan mo, for example, ito, 0.44 euros lang. That's how much. Ito, 1 euro, so 60 plus. Although, syempre hindi mo pwedeng i-compare yung price natin sa Philippines. Pero, di ba, considering nasa Europe ka, isipin mo na lang, mura yung 1 euro. At 50% off na sila. For example, itong half loaf. Ayun, 50% off na siya. So, from 195, 50% off. So, 1 euro na lang. Ang saya dito sa Billa. Para mas considering considering pareha sila ng ino-offer sa market, Lidl versus Billa. Mas mura dito sa Billa. Billa. Di ko alam. Kayo na lang mag-decide. Kung ano mas maganda sa pandinig ninyo, go for it. Got the goodies. One, okay guys. So we just found out na para bumili kayo dito ng pag bibili kayo ng mineral water dito sa Austria, dapat One. One yan guys. So, O-H-N-E. One. Kasi karamihan, carbonated o kaya sparkling yung mga water na binibenta dito. So, we're going to have our early dinner. Maliwanag pa. It's only 5 p.m. 5:14. Para excited na kaming matikman ang famous schnitzel. Nandito na kami malapit sa may hotel namin. So, siguro sa Salzburg na lang namin titikman yung apple strudel dahil wala kami makita dito na bilihan. So, yeah.
This one is schnitzel, and this one is Hanner Flugel. Yep. So chicken, pork, and of course Fanta and Coca-Cola. So guys, nakabalik na kami sa aming hotel. Ang ganda, ang cozy ng loob. Very hostel-like. So may mga vending machine. Tapos pwede kayo may lounge area, pwede kayo tumambay. Tapos kito, meron ang tawag dito, vendo. Pringles. Meron locker room. Ito, more snacks if nagutom kayo bagabi. At meron common area. Pwede kayong tumambay kumain. Tapos paakit namin sa 6th floor. Okay lang i-share yung room kasi definitely kapag i-air na to sa YouTube, kakaalis na. Baka nakabalik na nga ako ng Pinas. Yung katabi ng room namin or ka-floor namin, Sky Bar. So, ang ganda ng system na dito. Parang every corner or every area, papasok ka muna sa door. So, secured and legalable. So, ayan. Ito, pag pumasok sa room, meron mo lang door. 612? 612? Yep, 612. This is room 612. Tapos doon, yung bar. Ate, silipin natin. May event pala. Mission failed. So, huwag nyo kaming i-judge. Marami kaming baon dito. Takot magutom. So, marami kaming water dahil nga nagkamali kami. Yesterday, ang nabili namin, sparkling. So, ngayon, nakabili na kami ng mineral water. Yan, maraming snacks and sweets. And for my fit for today, ito, yung jacket. Galing Pilipinas. Galing Pilipinas yung majority. My fit for today, itong nabili ko sa Prague na sale. Ito, H&M, On Cloud shoes, and yung straightforward na sling bag. And guys, we are finally back in our hotel here in Vienna. Kumusta ka naman, Doc? Pagod. So yeah, good thing na-try na namin yung famous Schnitzel. Ano yung Schnitzel? Schnitzel. Ang hirap. Pang twister. So excited na kami for tomorrow's adventure. So yun na nga, mag-change kami ng country na pupuntahan. So instead of Hungary, pupunta na lang kami sa Slovakia. So ayan, marami tayong adventure na gagawin doon. So it's a day tour. Babalik lang din kami bukas ng gabi dito sa Vienna dahil nga the following day our trip is going to Salzburg. So yeah, pagod. Sobrang sakit ng paa ko. So it's currently 6:30 PM pero maliwanag pa din. Ayan, napakita ko sa inyo guys. Ayan, maliwanag pa. Sobrang kalat ng room. Pero anyway, okay lang kasi malapit na din naman kami mag-check out dito and bukas na whole day wala naman kami since pupunta nga kami sa Bratislava. So yeah, i-end ko na yung vlog ko ng Vienna dito. So I'll see you again next time. Join me on my next journey as I navigate life around our world. Bye! Bye ka naman, Dr. Bye. Busy siya. Bye guys!